pinairal ng Panginoong Hesus ang kanyang pagiging Panginoon o Hari. Ang kanyang pinairal dito ay yung kanyang pagiging Savior. Kasi po itong taong ito, wala na siyang pagkakataon para bumaba pa sa krus at sumamba pa at siya ay magpabautismo. Ibig sabihin, gagawin niya ang isang, kung siya man ay naging o maging Kristiyano, ay hindi niya na magagawang magpabautismo dahil wala na po pagkakataon. Kaya ang Panginoong Hesus agad-agad ay ang kanyang pinairal o yung pagkakataon yun, bagamat ang dalawang Panginoon at tagapagligtas, pero agad-agad ang itinugon ng Panginoon. Hindi mo kailangan ngayon ang hari. Hindi ko sinasabi hindi niya kailangan. Ang mas kailangan mo ngayon ay ang tagapagligtas. Humingi siya ng awa. Nakakailang minuto na ako. Aplikasyon ng kaligtasan ay hindi sa mabubuting gawa, kundi sa tunay na pagsisisi at pananampalataya. Pangatlo, ang pangako ni Jesus ay madarang kaligtasan. Sapagkat sinabi ni Jesus ngayon, hindi niya sinabi bukas, hindi niya sinabi maghintay ka muna kasi kinakailangan ko munang mamatay, kinakailangan ko munang malibing at magbabangon ako muli sa at pagka ako'y akit ka sa langit, doon ililigtas na kita. At hindi niya sinabi, teka muna, magbago ka muna bago kita iligtas. Kung hindi ngayon, ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 53:11, ang paghihirap ni Kristo ay sapat upang ariin tayong matuwid. Aplikasyon, ang kaligtasan ay biyaya na tinanggap agad, walang late sa Panginoong Hesus. Kahit huling sandali, meron kang pag-asa. Ang katotohanan ng paraiso, tiyak na buhay na walang hanggan. Kasi ang sabi ng Panginoon, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Isang tiyak na lugar na pagdadalhan sa Kanya ng Panginoon. At alam natin, ang paraiso, pamilyar po sila doon. Ito po yung originally ng pagkakalikha doon sa lugar kung saan nilagay sina Eva at Adan. Sabi nito, sabi ni Jesus, hindi baka, hindi subukan natin. Sabi, isasama kita. Hindi, nasubukan natin. Kung hindi, sinigurado ang pangako. Aplikasyon, ang kaligtasan ay katiyakan, hindi hula. Kung ikaw ay kay Kristo, sigurado ang iyong patutunguhan. Bilang pagkatapos, may dalawang magnanakaw, isa ang naligtas, isa ang napahamak. Sa huling pagkakataon na ibinigay sa kanila ng Panginoon, ang isa ay tumugon at ang isa ay hindi. Sapagkat hindi niya kinilala ang salita ng Panginoon. Definitely, he is not recognized or is not acknowledged Jesus as his Lord and Savior. So tayo mga kapatid, tandaan natin, dito sa lupa, pareho po tayo makasalanan. Pero pwede tayo makasama ng Panginoon Hesus. Depende yan sa ating naging pagtugon sa Kanya. So, nasabi mo na ba, hindi tayo magnanakaw, hindi tayo pinakalang itako sa krus, pero pwede natin sabihin, Lord, alalahanin mo ako kapag naghahari ka. And then, makakatiyak tayo na someday, at mangyayari ito, na tayo ay makakasama ng Panginoon at lahat ng kumilala sa Kanya na tumugon din, Lord, alalahanin mo ako kapag naghahari ka. Magandang hapon, yan po ang pangalawang wika. So, ibig mo rin tumayo, basahin po natin ang Juan, chapter 19, verse 26 and 27. Ang sabi po ni Lucas ay ganito.
Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa paminto, kanyang sinabi, Lina, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula doon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Makaupo na po tayo. Sa kabila ng hirap, sakit, ay makita po natin na ang Panginoong Jesus ay nagpakita ng malasakit sa pamilya. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay. Si Juan, ang apostol, ang sumulat, ano po, ang anak ni Zebedeo, ano po, kapatid ni Santiago. Isa sa malapit na alagad sa puso ng Panginoong Jesus. Meron po tatlo si Pedro, si Santiago, at si Juan, ano po. Sa Biblia po ay meron pong 4 na Juan. Ano po. Binibigyan ko po kayo ng clue para pag nagbasa po kayo ay nalalaman niyo po kung sino siya. Una, bukod doon sa kay Juan na binabid na binasa po natin, si Juan ang ama ni Simon Pedro. Then, si Juan the Baptist, yung nagbautismo kay Jesus sa ilog Jordan. Siya po ay inugutan ng ulo. Kasi pinagsabihan niya, si Herodes na ikaw, kinakasama mo ang iyong hipag. O kinakalamantari. Ano po? Then, si John Mark, ano po, ang kasama ni Pablo sa pag-pangaral ng salita ng Panginoon. Ang ating mong pag-aaralan sa hapong ito ay si John ang sumulat ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Sa sulat po ni Juan ay ipinapakita po si Jesus ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. Kanina, si Lucas ay ipinakita ang human nature ni Jesus bilang tao na tagapagligtas. Ngayon po ay pinapakita ang katauhan ng Panginoong Jesus bilang siya ay Diyos. Ano po? Ang kanyang kadyusan. At meron din pong 4 na bahagi. Si Jesus, ang kanyang pagpunta sa lupa. Hindi ko po sinabing birth kasi hindi naman siya pinanganak. Sinabi na mismo yung kanyang human man, ano po, yung kanyang pagiging tao. Sabi, sa simula ay nangsalita at nanirahan sa piling natin, kaya hindi na po isinilang. At makita po natin dito ang kanyang paghanda at ang kanyang paglingkod. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. At ang panghuli, ang kanya pong possible na pwede natin pagtitiis, pero ang kinuho po ay si Jesus, ang kanyang si Jesus, ang anak ng Diyos, ang kanyang pagkamatay at ang kanyang muling pagkamatay. At tatalakayin natin yung kanyang pagkamatay. Ang original na mababasa ng Luka ng John ay ang mga new believers and process ang searching believers. Ang mga bagong mananampalataya at naghahanap na maging mananampalataya. Ang sulat ito ay AD 55 to 90 at possible ito ay nasulat sa panahong bago dakpin si Juan at itapon sa isla ng Patmos.
Ang mga tao dito ay si Jesus, si Maria, si Marta, si Lazaro, si Maria Magdalena, at si Pilato, ang humusga sa Panginoong Jesus. By the way, kung bakit si Jesus napako doon sa krus, hindi naman basta sinabing ng Biblia na, si Jesus ay hinatulang mamatay at hinatulang ng kamatayan ipako sa krus. Anong kanyang kasalanan? Ang kanyang kasalanan ay dalawa. Sinasabi niya siya ay anak ng Diyos at siya ang hari ng mga Hudyo. Kaya siya ay ipinako sa krus. Pero, ang sabi niya ni Herodes, wala akong makita na kasalanan sa tao ito. At totoo, sinasabi ng tao ito. Pinapunta sa kay Pilato at tinusgahan din ni Pilato ayon sa kanyang pagsusuri. At sinabi ng asawa ni Pilato, huwag mo husgahan ang tao ito sapagkat na nagilid ako kagabi at walang kasalanan ng tao ito. Pero, ang sabi nga, the voice of the people, ito po ang mangyayari. Ano po? Okay, the voice of the people is the voice of God. Iyon po ang sabi ng people, power. Kaya that time, meron din po people, power. Kasi bakit? Kasi pagkakaroon na naman ulit ng halalan at ayaw na matalo ni Pilato. Kaya, sinabi niya na ipako sa krus, kuha siya ng kandana at nagbukas ng kamay at sinabi, wala na akong kasalanan sa pagkakahusga sa tao ito. Ang si Jesus ay nagpakita ng malasakit sa pamilya kahit sa huling sandali ng kanyang buhay ng masakit na kalagayan. Ano po? Ang ating pagkakalakayin, ano ang mga katangian. Ano po? Na ating maratunan sa ikatlong wika na kataga na nagsasabing babae, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Una, ang kataga ng pagmamalasakit sa pamilya. Ang katagang pagpapakita ng pagmamalasakit sa pamilya ay hindi lamang sinasabi sa kabila ng relasyon ng Panginoong Jesus kay Maria na kanyang ina ay pansamantala. Di ba? At ang kanyang tunay na estado ay hindi sa lupa kundi doon sa langit. At siya ay iiwanan niya. Pero, sa kabila ng ganong sitwasyon ay iwan na ni Jesus ang kanyang ina sa lupa, ay mahal pa rin ng Panginoong Jesus ang kanyang ina. Bakit? Inihabilin niya si Maria na kanyang ina sa kanyang minamahal na alagad. Nasabi niya, ginang, narito ang iyong anak. Bakit hindi sinabing nanay? Diba? Kasi nanay naman niya talaga eh. Kagaya ng sinabi ko, ang pagiging ina ni Maria ay natatapos sa pag-aalis ni siya. Actually, doon po sa John chapter 2, ay sinabi niya, meron na pong paunang sinabi na sabi, ginang, huwag mo akong paunahan. Diba kung sakit kay Maria, nanay mo siya, sabi mo, ginang. Bakit? Doon niya handa ng Panginoong Jesus. Ang sitwasyon yun na sinasabing hindi. Ako ang iyong ina. Sabi nga, nang hinahanap ng kanyang ina, at isang Santiago na kanyang kapatid si Jesus, sabi ng mga tao, Jesus, hinahanap ka ng iyong ina at ng iyong mga kapatid. Ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi sila ang aking ina at ang aking mga kapatid. Ang aking ina at mga kapatid ay iyong sumusunod sa kalooban ng kanyang abang nasa langit. At sabi din sa John chapter 7, verse 5,
kanyang mga kapatid. This time, ng senaryo, hindi pa po kumikilala si Santiago at ang kanya pang 6 na mga kapatid. At sa punto niyon ay wala sapagkat nagpuhulihan ng mga alagad. Kaya isa-isang nag-exitan, nagtagpuan. At kasama doon si Pedro na nagtatwa sa Panginoong Jesucristo. Ang alagad sapagkat alam niya na this time na siya'y aalis, si Juan lamang ang katiwa-tiwala na mapag-iwanan ng kanyang ina. A trusted person. Ang Panginoong Jesus ay nagmalasakit sa kanyang ina. Sa kabila ng kanyang hirap, na tinataglay ng sakit, ng kalooban, iniwan ng kanyang mga 12 alagad, ng kanyang mga minamahal na alagad, at isa lang ang natira, walang iba kundi si Juan. Kaya si Juan, ang tanging trusted person na mapag-iwanan sa kanyang ina. Na pinapakita sa atin sa hapon ito na tayo ay binibigyan ng aral na dapat natin pagmalasakitan ang ating mga magulang, especially our mother. O bakit? Nanay lang. Hindi, kaya na sinabi ko ng aking mga magulang, especially our mother, sapagkat ang ina ay meron pong intimacy paghihirap na ginawa sa sinapupunan ng kanyang pagdalambao. Na hindi kayang gampanan ng ama ng tahanan. Sinasabi sa atin na mga anak, mahalin niyo ang inyong mga magulang. Nagsakripisyo ng siyang na buwan. Paglabas, 1 hanggang 6 na buwan, ang kanyang mga taon ay pinagluto, pinakain, pinaliguan, binihisan, tinuruan, sunduin sa eskwelahan, ipaganda ng agahan, ipag-init ng tubig na kanyang pampaligo, ipaglaban ng kanyang mga damit, etc., etc., sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya sinasabi ng Panginoon Jesus, sa bawat isa sa atin na lang tayo ay lahat ay naging anak. Hindi kami exempted sa ganung mga bagay. Gusto ko sabihin sa inyo na ang aking inang ay pinaglingkuran ko ng mahabang panahon sa aking ina. Sapagat ako po, ako po yung lumabas sa pag-aaral, ako po yung nakasama na inang ko ng mahigit. Sa mahabang panahon na wala akong pag-aaral, wala akong trabaho, ako po ang kasama. Napasipan ko na inang ko. Nagtatanim sa bukid, nagpipilapil, nag-aararo, bumuhulot ang bunda, sulong ang timba ng guano, namumula, etc., etc. At ako po yung katuwang-tuwang, ako po yung nag-aalaga ng aking 4 na pamangkin. 2 pamangkin ng Dinchi ko, naalagaan ko rin po ang 2 pamangkin ko kay Ami. Ang inang ko, nag-aalaga ng baboy, bukod sa nagkakaroon ng palay, nag-aalaga ng manok, etc., etc., napakasipag. Pero sa akong buhay, pinaglingkuran ko po siya. Bakit? Sabagat ito po ang sinasabi ng maraming sulatan mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon.
po, kung hindi po ninyo sinusunod, nilirespeto, minamahal ang inyong mga magulang, you disobey God. Kasi yun sabi ng Diyos, mga anak, sundin ninyo at igalang. Sundin ninyo, pahalagahan, pakamahalin, pagmalasakitan, alagaan sa panahon ng kanilang katandaan. Yun po ang sinasabi ng unang kataga ng Panginoon Jesus. Pangalawa, ang mga katagang pagpapakita ng pagmamalasakit sa pamilya sa sambahayan ng Diyos. Sapagkat, kung ating muli tingnan, dito po na-build o dito pinakita ng Panginoong Jesus ang pamilya ng Diyos ay dapat na nagtutulungan at nagmamalasakitan. Di po ba? Kantong sa krus, bumamatay sa ilang oras o sa ilang sandali ng buhay, pero ang sabi niya, aking ipinagkakatiwala, human ang aking minamahal na ina. Sapagat ikaw yung aking minamahal na alagad. Ikaw lamang ang mayroong kakayanan. Sa iyo lamang itinitiwala, magpapakanan ang lahat-lahat sa kanyang buhay. Sapagat alam niya na hindi maalagaan ang kanyang anim na kapatid sa laman. Nagpapakita ng pagmamahal na nagresulta sa pag-aalaga ni Juan kay Maria sa kanyang tahanan. At sabi nga mula noon, si Maria ay tumira na sa kanyang alagad na minamahal. Di ba? Hindi sinabi ng kasulatan na si Maria ay tumira kasama ng kanyang mga anak. Hindi po. Mula noon, sabi, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Hindi sinabi ni Juan na, oh, Panginoon, meron po ang anin na kapatid na bakit hindi mo sila pinabilin. Ito ang sabi ng kasaysayan. Mula noon, ang tatlong ito ay nagpapakita ng pagmamahal, pagtupad sa responsibilidad, at pagtatag ng bagong espiritual na pamilya ng Diyos. Tandaan po natin, sa iglesia, meron po tayong mga responsibilidad na ibinibigay ang Diyos sa atin. Dahil alam niya na tayo ay katiwa-tiwala katulad ni Juan sa kanyang ubasan, sa kanyang iglesia. Na kahit gusto man natin ng responsibilidad o posisyon, kung hindi naman ito para sa atin at hindi tayo matiwa-tiwala. Ibinibigay ng Diyos ang responsibilidad, ang kakayanan, sapagkat alam natin at alam ng Diyos na tayo ay katiwa-tiwala sa bagay ko na ito. At kahit ng ating gusto natin itong posisyon na ito, kahit i-aspire natin, pero kung hindi ito para sa atin at hindi ibibigay ng Diyos, mabibigo tayo. Kaya, alam po natin kung ano po ang responsibilidad natin sa iglesia, kung ano po ang ating kakayanan. At kung sino ang mayroong mga pangangailangan sa loob ng iglesia. Inuutusan tayo sa loob ng iglesia ng Diyos kung tayo isang pamilya na dapat ay nagmamahalan, nagmamalasakitan, nag-aalagaan, sa isa't isa, sapagkat sinasabi sa atin ng Diyos sa oras na ito,
Hindi lamang sinasabihan, kundi pinapaalalahanan na tayo ay magtinginan at magmalasakitan. Tayo ay tagapag-alaga ng isa't isa. We are brothers keeper. Yun po ang sinasabi ng mensahe dito sa bawat isa atin. Ewan ko lang po kung kayo ay ewan ko lang kung mayroong mga sitwasyon na pag nagkamali, pero pagka yung nasuong sa mga ligat na problema ay naranasan natin yung kirot sa ating puso. Sabagat ang sabi, diba sa Korinto, ang sakit ng kaligtingan ay dagdag ng buong katawan. Ano po ibig sabihin ito? We are the body of Christ. Tayo ay mga bahagi ng katawan ng Kristo at isa't isa'y bahagi nito. At mararamdaman natin kung tayo bahagi ng katawan ng Kristo na dapat merong pagmamalasakit, merong pagmamahal, merong pagbabantayan sa isa't isa, sapagkat ito ang sinasabi siyang talatang ito sa atin. Kasi sabi niya, Maria, mula ngayon, ikaw ay kabilang na sa sambahayan ng Diyos. At Juan, kabilang ka na rin sa sambahayan ng Diyos. Kaya dapat kayong mag-concern o magmamalasakitan sa isa't isa. Bilang pagkatanong ng aplikasyon. Paano ka nagmamalasakit sa iyong magulang? Sa iyong ina? Inaalala mo? Dapat indagdamin yung sumusunod para siya'y masiyahan, nagpapaalam, sapagkat inaalala para di mag-alala. Pinakandili, pinakainga. Pangalawa, paano ka nagmamalasakit sa kapatiran na iyong kinabibilangan? Pinapahalagaan, tandaan po natin na tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Sa may pangangailangan, kinakailangan tayo ay magtulungan. Sa mga problemang pinansyal, sa mga problemang emosyonal, anuman ang ating pinagdadaanan, sinasabi sa atin ng Diyos kung hapon ito, we are brothers keeper. Kung ikaw ang unang nakakilala sa sambahayan, meron kang responsibilidad na sila ay mahalin at paglingkuran. Pangalawa, ikaw ay kinakailangan magdala bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Dalhin si Kristo, ibahagi si Kristo sa kanila. Sapagkat tayo ay mayroong responsibilidad na pinapagawa ang Diyos sa bawat isa atin. Isang responsibilidad na iniwan mismo na ang Panginoong Isus ang nag-iwan sa kanyang mga alagad. Kaya, meron din po tayong responsibilidad sa ating pamilya, sa ating iglesia, na ating pinabibilangan. Magandang hapon. Post game video. Bana,
pagbibigay ka natin sa Diyos. Buksan po natin ang Biblia sa Mateo chapter 27 verse 46. So, next slide. Pero sisimulan ko muna basahin ng chapter 45. Ay, verse 45. Ayan. Nang mag-alas 12 ng tanghali, lumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Na mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Na ang ibig sabihin ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kaya pala pagkamasasal ka ng Diyos. Nasagit ko ng ganun na namin. Yes, Lord, maraming sa Panginoon sa buhay mo, Panginoon, na inalay sa ako sa Kalbaryo, Panginoon. Muli, Lord, aming tatalakay, Panginoon, ang huli ng mga salita mo sa krus, Panginoon, at bigyan mo na karunungan na magsasalita sa harapan. Ikaw ang siyang nangarinig, ito ang pamisama ko lang sa Panginoon Jesus. Naupo na po na. So, pagbibigay background lang tayo sa unang 3 wika ng Diyos. Ayan. So, bawat wika may represent. So, yung una is forgiveness. At yung pangalawa naman is salvation. At yung pangatlo naman is relationship. Ayan. Then, yung pangapat naman na wika ng Diyos ay matasagpuan sa Mateo 27:46. So, sabi dito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, meron pa sinabi sa Bible na Eli, Eli, lema sabachthani. So, yun ibig sabihin sa Tagalog. Yung Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, ang ikapat ng salmo ni Jesus ay binigkas niya habang siya nakapako sa krus. Yun. Before that, bago pa na masabi yung mga salita na yun, ipinakita sa verse chapter 27 kung paano siya inapi ng mga tao sa kanyang paligid. So, mababasa natin sa mga verses simula 39. So, ininsulto si Jesus ng mga taong napapadaan doon. At sinabi dito, hindi ba't sinabi mong gigibayin mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Bakit hindi mo mailigtas yung sarili kung ikaw ang anak ng Diyos? Bumaba ka sa krus. So, ganoon din, pangod ka ng mga namamahalang pari ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba pero hindi niya mailigtas sa kanyang sarili. Hindi ba siya ang hari ng Israel? Kung bababa siya sa krus, may iniwala na kami sa kanya. Nagtitiwala siya sa Diyos at sinabi niya siya ang anak ng Diyos. Ngayon, tingnan natin kung talagang iniligtas siya ng Diyos. Maging ang mga tulisang ipinakong kasama niya ay inusulto rin siya. So pinapakita dito na kahit pa nakapako sa krus Jesus, ay may mapangutya pa rin siya natatanggap. Hindi lang nagtuturo pa siya sa lupa, pero kahit siya nakapako na, nahihirapan ay kinukutya pa rin siya ng mga tao. So, ayun. Sa hapon na to, so may tatlong puntos tayong pag-uusapan. So, tayo-kain ko na lang. Para niligawan sa minuto para bahagi ang mga wika, ang mga huling wika ng Panginoon. So, una is ang Diyos ay tila tahimik sa gitna ng paghihirap. So, kahit si Jesus ay nakaranas ng katahimikan ng Diyos. So, kung babasahin natin or kung pagbabatayin natin yung buong chapter 27, wala pa usap ang Diyos kay Jesus. Hindi siya kinausap, hindi man siya tinulong. Kaya sinabi sa kanya ng mga tao sa paligid niya, kung ikaw talaga ang Diyos o anak ng Diyos, bakit hindi mo ilapis ang sarili? Kung baka doon sa krus. Ayan. Pero, ayun, at doon nakaranas ng katahimikan si Jesus. Nakaranas ng, kay Jesus ay nakaranas ng katahimikan ng Diyos. So tayo, sa buhay natin mga mananampalataya, nakakaranas din tayo ng katahimikan ng Diyos sa ating buhay. Minsan may mga prayers tayo na hindi sinasagot ng Diyos. Meron ding mga, for example, sa financial problem, meron din tayo sa mga sakit na hindi pinagaling ng Panginoon. At meron din na mga personal na desisyon na hindi sinakainig ng Panginoon o hindi sinagot ng Panginoon. So, ganoon din, ang pagkatawag ng Panginoon habang siya sa krus ay nagpapakita na kahit sa mga ganong sitwasyon ay hindi siya nakaramdam or nakaroon siya katahimikan mula sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi siya pinakinggan ng Panginoon.
sa mga oras na yun. Kasi kung pinakinggan siya, siguro ibababa siya sa krus. Hindi matutuloy yung mga propesiya na magaganap sa pagkatapos niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ayan. Ayan. At pangalawa, so, bilisan ko lang siya. Ayan. Sa pangalawa, ang pakiramdam ng ang pakiramdam ng pag-iisa ay bahagi ng pagiging tao. So, hindi siya malayong Diyos, siya ay Diyos na nakikiisa sa ating lahat. Ayan. So, bumaba si Kristo dito sa lupa bilang isang tao at makasalamuhan para sa mga tao. So, binaba niya yung kanyang sarili para mapalapit siya sa atin. So, ganun, ang pakiramdam ng pag-iisa ay bahagi ng pagiging tao niya. So, habang nandun siya sa krus ng Kalbaryo, wala siyang makasama mga kapamilya niya. So, ang doon sa binasa ko kanina, parang napapadaan na yung mga tao sa kanya. Wala nagpapatay sa kanya, mga papadaan na nahungod siya, ganyan. So, ganun ang pakiramdam ni Jesus habang siya sa krus ng Kalbaryo. Siya ay nakaramdam ng pag-iisa. Ayun. So, sa panahon natin ngayon, yan, marami ang nakaramdam ng pag-iisa. So, minsan nakaramdam tayo ng loneliness sa ating buhay. For example nila sa pamilya, ayan, may mga umalis. Minsan may mga umalis sa buhay natin na, for example, mag-ibang bansa, or lumisan na talaga na panghabang buhay. Ayan. At meron din naman may mga nakakaroon sa atin ng depression or anxiety na ang piling natin mag-isa lang tayo sa buhay. Minsan nakakaramdam tayo ng parang walang nagtitiwala sa atin, walang gusto kong kumausap sa atin, ganyan. At yun din yung naramdaman ni Jesus habang siya yung nasa krus ng Kalbaryo. Mag-isa lang ba ako? Ganyan. At pangatlo is, for example na lang is, kahit meron na tayong mga teknolohiya sa panahon natin ngayon, nakaramdam pa rin tayo ng pag-isa. Kahit, for example, may mga nakausap ako sa social media, sa phone, ganyan. Pero, ang napipil nila is mag-isa pa rin sila kahit may nakausap sila. So, iba yung pinapakita natin sa ibang tao, pero deep inside, naramdaman natin na mag-isa tayo. So, ganun yung ipinakita ni Jesus habang siya nakapako sa krus ng Kalbaryo. So, nakaramdaman din siya ng pag-isa bilang bahagi siya ng pagiging nakikiisa sa atin. Okay. Sa pangatlo naman, so, naiintindihan niya ang ating mga nararamdaman. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, bumaba si Jesus na ating Diyos bilang tao upang maramdaman niya yung mga nararamdaman natin. Para makisa siya sa atin. Ang pangatlo naman, ang paghihirap ay hindi katapusan ng kwento. So, ayan, after niya mabanggit yung salita niyon, isigaw niya yung mga salita niyon, sa mga susunod na talata, nakikita natin doon yung hindi pa doon natatapos ang kwento. So, for example nila, kung natupad yung, kung natupad man yung mga sinasabi or pamutya sa kanya ng mga tao na kung ikaw nga talaga ang Diyos or anak ng Diyos, bumaba ka dyan sa krus, ano pa mangyari dun sa mga katapusan ng kwento? Ano pa, sino pa magliligtas sa mga kasalanan natin? Paano pa ipapamuhay natin kung hindi natuloy ang propesiya? So, kung mababasa natin yung awit chapter 22, so, ayan. Isa-summarize ko na lang yung buong awit chapter 22. Kasi nakalagay din dito yung propesiya na bago pa man mabanggit ni Jesus sa bagong tipan, is nabanggit na siya sa bagong tipan. Lapit ko lang yung awit 22. Verse 1. Ang sinabi dito, Panginoon, ayan, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit kayo layo niyo sa akin? Dumadating ako sa hirap, ngunit hindi niyo pa rin ako tinutulungan. Ayan. So, dito pa lang sa bagong tipan, nakikita natin na ang propesiya ng Isaias ay magaganap sa bagong tipan. Ayan. So, na-predict na siya sa lumang tipan pala na totoo ang Isaias ang tagapagligtas. Dahil, nakuha din doon yung sinabi ni Haring David. Ayan. Sa isa sa mga awit ni Haring David na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayun. So, kung papatuloy pa natin pagbabasa sa awit and then sa Mateo, makikita natin doon yung hindi paghihirap ang katapusan ng kwento. Ayan. So, ang awit 22 ay hindi natatapos sa kalungkutan, nito ay pagtatapos sa pag-asa at tagumpay. Ayan. Tulad sa buhay natin,
So tayo ay may nakakamdam ng problema, mga paghihirap, pero hindi ito permanente. So makakausbong pa rin tayo o makakaalpas pa rin tayo dun sa mga problema kinaharap sa buhay. So ang mga sakit ay may hangganan. So either way, kung alin man mangyayari doon, yung sakit na to is either may magagamot or makakasama natin ang Panginoon. Ayan. So pangatlo is darating ang liwanag sa pagkatapos ng dilim. Ayan. So after, kung ito papapatuloy pa natin pagbabasa sa chapter 27, ayan. After maganap nung pagkasabi ni Jesus nung Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Biglang dumilim ang pangit, nahati ang temple sa gitna. Kahit. Ayan. At tapos, ayun. So, babalikan ko lang, yung tatlo natin pinag-usapan sa hapon na ito. So, una, ang Diyos ang tila tahimik sa gitna ng paghihirap ni Jesus. So, ganoon din sa buhay natin. Minsan may tahimik na circumstances na hindi natin marinig si Jesus o di natin siya maintindihan. So, may mga part na bakit pinag-question natin yung Panginoon? So, nasaan ba ang Diyos? So, naramdaman ba natin ng Panginoon? Ayan. So, pangalawa, ang pakiramdam ng pag-iisa ay bahagi ng pagiging tao. Ayan. So, normal yun. Kung mag-isa man tayo sa buhay natin, nakakalaman tayo ng pangulila, normal yun. Dahil kahit si Jesus, naramdaman yun habang siya sa kusang pagbago. At pangatlo naman, ang paghihirap ay hindi katapos ng kwento. So, tulad na nangyari kay Jesus sa kwento, is hindi natapos yun na puro paghihirap. Kasi ang pinikwento ng buong chapter, ng buong Mateo at ng buong Marcos is paghihirap ni Cristo. At pagdating naman sa kwento ni Juan at ni Lucas ay ang katagumpayan ni Jesus. Ayan. Bilang aplikasyon, so huwag tayo matakot magtanong sa Panginoon. Ayan. Patuloy natin kasi ni Panginoon. Patuloy natin siyang tanongin sa mga buhay natin kinaharap dahil bawat tanong is may kasagutan siya. Ayan. Magtiwala kahit hindi natin iintindihan. So may part na sinasagot tayo ng Panginoon sa pamagitan ng hindi natin maintindihan. Bakit ito yung dramatic? Ito yung pinilito. Ayan. May mga part na for example na lang sa yung may mga bago pa kasi pumasok sa protocol ngayon. Ang hiling ko is civil engineer. Ayun yung pangarap kong course. Pero ang kasagutan ng Panginoon ay industrial engineer ka muna. So, nandun pa rin yung in-line pa rin sa engineering yung binigay ng Panginoon. So, napakabuti ng Panginoon kasi magtiwala pa rin tayo kung hindi natin naiintindihan kung bakit na tayo nilagay sa posisyon na yun. At pangatlo naman is maging karamay ng iba. So bilang tayo mga Kristiyano, so tinuruan tayo ng Panginoon kung paano tayo makikiramay sa kapwa natin, kung paano natin sila tutulungan financially, emotionally, spiritually. Ayan. So bilang conclusion, kung kapag dumating ang panahon ng pakiramdam mo ay pinapabayaan ka ng Diyos, alahanin mo na naranasin ito ni Jesus. Hindi din doon natatapos ang kwento. Ang krus ng matong sa muling part ng buhay at yung pinagdadaanan niya yun, maaaring daan din ito patungo sa bagong buhay. So sa mga naramdaman natin or naranasan natin mga circumstances, bakit ito po yung mag-lead sa atin dun sa trophy or sa katagumpayan na gusto natin marating. May iwan ako mga taga. So, sa katahimikan ng Diyos, siya ay kumikilos. Sa gitna ng dilim may liwanag na darating. Pinagpala ang mga salita ng Diyos sa atin ito. Maraming salamat po. Bigyan ko lang kasi kung order pa kayo. Pwede kayo tutulong. Salamat po. Bali ako po yun sa fifth word. Ngayon po ay babasahin ko po ang talata. Maaari po na tumayo muli po tayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Babasahin ko po ang 1 chapter 19 verse 28 na alam ni Jesus na tapos na ang misyon niya
At para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. At diretso po ng 29, may isang banga roon na puno ng maasim na alak, isinausaw ng mga sundalo ang isang espongha sa alak, iginabit sa sanga ng isopo, inilapit sa bibig niya. Paitulutan niyo po kung manalangin. Ang Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, sa pagtitiwala, sa pribilehiyo na makapagsalita, Panginoon. Itago mo, Panginoon, ang iyong anak, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin mo, Panginoon, at hayaan mong maintindahan at maunawaan ng bawat isa, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Give us the knowledge and wisdom, Panginoon, at patuloy ka naming masamba ngayong tanghali. Maraming salamat po, in Jesus' name we pray. Amen. So, ang ikalimang salita po ay nauuhaw ako. Ayan. Matatagpuan nga po natin sa 1 chapter 19 verse 28 or awit 69:21. May kita po natin doon po sa dito po sa kwento na to na ipinakita ni Jesus ang kanyang pagiging tunay na tao at pagtupad sa kasulatan. Ayan. Basahin ko na din po yung awit 69:21. Ito po yung propesiya. Ibig sabihin, bago pa po mangyari ang nangyari sa John o yung pagpako kay Jesus Christ, na prophesy na po ito. Sa awit 69:21, sinabi po dito, nilagyan nila ng lason ang aking pagkain at nang ako'y mauhaw, binigyan nila ako ng suka. At dito po, ilan lamang naman po ang aking tatalakayan, 2 hanggang 3 lang po, pero sa ilan din naman po ito. And yun, Jesus as 100% human. Ayan. Physically, Jesus encountered pag-uhaw, na-experience niya yung uhaw, na-encounter niya yung uhaw like as normal individual. Bilang tayo ay tao din, nauuhaw din po tayo. And then kita po natin dito, physically, Jesus is exhausted. Pagod na si Jesus Christ dito. Like us na bilang tao, human being, at some point in our life, we felt yung pagod sa buhay natin. Sa anumang area ng buhay natin, whether estudyante ka, nagtatrabaho ka, or nagmi-ministry ka, like sa school, mga assignments, mga projects, sa work, mga deadlines, mga kailangan sundin, mga utos ng boss, sa ministeryo, sa mga ginaganapan po natin, lahat po yun, at some point in our life, darating tayo na mapapagod tayo. And that feeling is walang-wala kumpara po sa pagod na naranasan ni Jesus Christ. At dito din po makikita natin na Jesus Christ is in pain. At na-discuss din naman po nung mga previous na mga sa story is nandito po na dinuraan si Jesus Christ. Nandito po na kung ano-anong salita yung binibitawan sa kanya na masasakit. Nandyan yung kakampasin siya, nandyan yung sisipain siya. Physically, nakakaranas ang Jesus Christ o ang Diyos natin na ng sakit physically. And dito po, in our life, meron din po tayong iniinda. Katulad ng naranasan ni Jesus Christ, meron din tayong iniinda. Physically pain, may sakit tayo, yan, may any sakit po sa ating katawan physically, and meron din naman pong pagkakataon na emotionally may sakit tayo or something, may nasasaktan tayo emotionally, especially kapag sinaktan tayo ng mga loved ones natin, especially kapag tinraidor tayo. Dito din po, naranasan din po yun ng Jesus Christ na but Jesus Christ, bukod sa physical na sakit, emotionally, na everyone pinersecute siya and betrayed Him. Isipin niyo po na sa kapalit ng 30 silver, binenta ni Judas si Jesus Christ. Isipin po natin na yung pinagkakatiwala ng leader sa 12 alagad niya, itinanggi siya ng 3 beses. Not once, but not twice, but thrice. Ganun niya pong tinanggi ang Jesus Christ. Na kung iisipin po natin, kung ikaw tatanggi ka ng kinikilala mong best friend o kinikilala mong kalapit mo sa'yo, masakit po yun.
yung ano nga lang po yung kalapit natin yung loved ones po natin, pamilya na po natin, kung itanggi po tayo niyan, masakit po para sa atin. Ganon din po naranasan ni Jesus Christ. There's pain emotionally, physically, and dito po, may pagkakataon na kung iisipin po natin, pwedeng magalit si Jesus Christ O pwedeng sabihin ni Jesus, pwedeng mangyari ni Jesus Christ na sige, gawin nyo na lang yung ginawa kay John the Baptist na isang sakit lang, pinugutan lang siya. Pero ang ginawa sa kanya, pinalakad siya ng tindi ng araw, ang tindi ng init. Ngayon nga lang po na nasa church na tayo, may bubong init na init, may reklamo pa tayo. Si Jesus Christ, wala tayong narinig sa kanya. Pero, ayun nga po, nandoon po na kahit po pwedeng gawin ni Jesus Christ yung madaling pagkamatay niya na para maligtas tayo kasi Diyos siya eh. So limitless siya, kaya na tayo iligtas kahit na sandali lang yung mabilis lang yung pagkamatay niya na hindi na siya pinapahirapan. Pero kinakailangan gawin to ni Jesus Christ para matupad ang propesiya na binasa po natin sa awit kanina. At dito po, sa conclusion ko po, ayan, Jesus is 100% human. Naranasan po ng Jesus Christ kung ano yung hirap, yung pain, yung pagod na nirereklamo natin ngayon, ang Jesus Christ is naranasan na ito. And what we experience here on earth, anumang nararanasan natin dito, Jesus, naranasan na po yung physical na pain, yung physical na pagod na anumang inireklamo natin. At wala po doon sa point na mas malala yung naranasan natin kumpara kay Jesus Christ. Mas malala po ang naranasan ni Jesus Christ kumpara po sa ating mga tao. Example na lang po, wala pong may kaya. Sa lahat po ng tao, may panganak mo po hindi, wala pong may kayang gumawa nung ginawa ni Jesus Christ physically. Kung makikita nga po natin sa Facebook, yung mga nagagano, nagpe-penitensya. Ayun, yung mga nagpe-penitensya, makikita nyo po sa Facebook, yung Jesus Christ na nire-represent nila, kapag hinampas, naninipa, kasi nasaktan. Yung mga ganun po, yung iba po gumagante. Pero si Jesus Christ, na ating Diyos, hindi nagreklamo, hindi gumante. Ibig sabihin, ang Jesus Christ lang ang may kayang gumawa nun. Walang kung sino man at sapat po ang ginawa ni Jesus Christ. Yung pain na naranasan niya physically, emotionally, mentally, lahat po ng pain na yon is walang katumbas. Siya lang po ang may kayang gumawa po nun. At siya lang din po, kaya po siya yung binigay sa atin ng Diyos. Ayan. So, dito po, sa point na sinabi niya, nauuhaw ako, na-experience niya po. Tayo nga po dito lang makikita na nakakauhaw na po eh. What more pa yung naranasan ni Jesus Christ. At ito pa po, nung nauhaw siya, hindi tubig yung binigay. Kundi, ang sabi pa nga po sa Old Testament, dun sa prophecy, suka. Yun po. At hindi po tubig talaga, yung sponge, tinusok po doon sa at inilapat po sa kanyang bibig. Hindi po talaga na yung uhaw niya. And yung physical na pagod, yung naranasan po ni Jesus Christ, nag-lead po yun ng kauhawan sa kanya. At nasabi niya pong nauuhaw ako. And physically, mauhaw siya, spiritual na lumapit sa Lord at ipaubaya sa kanya lahat. Yung time po na sinabi niyang nauuhaw siya, hindi lang po physically, kundi spiritually pinagkatiwala niya po sa Diyos Ama yung kanyang sitwasyon. At dito po, as bilang tayo po ay tao na na-experience din po natin yung pagod, yung pain sa mundong to, huwag natin hayaan na mag-lead tayo na questionin natin yung Diyos. Lord, pagod na ako, ano ba? Yung tayo pa po yung galit sa Lord na isisisi pa natin sa Kanya, yung pagod, yung hirap, ang hirap naman maglingkod sa'yo. Hindi po ganon. Kasi sa pagiging lingkod ng Diyos, yung mga na-experience po ni Jesus Christ is tayo din po ay magdadala ng sarili nating cross. And dito din po, wag po natin hayaan na mag-lead tayo ng questionin ng Lord or isisi sa Kanya ang lahat ng pagod at sakit. Instead, the pain o yung pagod na nararanasan natin
natin, physically, emotionally, whatever aspect in our life, ay mag-lead sa kauhawan natin sa Lord, sa presensya niya. The more na napapagod tayo, the more na nararamdaman natin hirap tayo sa mundong to, yun yung moment na the more dapat natin pagkatiwalaan ng Lord. Yun yung moment na the more natin ibigay sa Kanya yung lahat. Spiritually. Kung papagod tayo sa ministry, napapagod tayo sa work, sa school, kung saan man tayo pagod. Kasi uso-uso po yung sa social media, especially sa mga kabataan na pagod na ako, ganyan. Hindi po i-invalidate yung feelings nyo, pero napapagod po tayo at the moment na mapagod tayo, lumapit tayo sa Lord. Mauhaw tayo sa salita niya, mauhaw tayo sa presensya niya. So, ayun lamang po. Ang ikalimang salita po is nauuhaw ako. Magkas ako. And so, magandang hapon po ulit. Tayo po ay nasa ika-anim na salita ng Panginoon. Muli po kayong inaanyayakang tumayo para basahin ang John chapter 19, verse 30. Nang nasipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, tapos na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Basahin ko rin po sa English. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished," and bowing his head, he gave up his spirit. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong presensya, patuloy na pinapagkaloob sa amin. Panginoon, mangusap po kayo sa aming sakit ito at nawa kayo po ang aming makita. Patuloy po na samahan kami ng inyong banal na espiritu at patuloy po na buksan niyo ang aming puso at ang aming isipan para tanggapin, Panginoon, ang inyong mga salita. Salamat po. In Jesus' name we pray. Tayo po ay para po sa atin po ika-anim na salita. Umabot po sa 6th word. Kung iisipin niyo po, mula first word na binanggit kanina hanggang ngayon ay ang sitwasyon po ni Jesus ay nasa krus na siya. So, imagine niyo na lang po yung hirap na habang binabanggit niyo yung it is finished. Pero kung ano po ba ang ibig sabihin ng it is finished? So, sa Tagalog po, ang ibig sabihin nito ay naganap na. Sa original po, na pagkakabanggit nito ni Jesus, ito po ay binanggit niya sa wikang Griego o Greek. Ang meaning po nito, ang Greek word po na katumbas ng it is finished ay tetelestai. So ano po ba yung tetelestai? Commonly po, ang tetelestai ay makikita sa mga dokumento ng tax or pagkakautang. Ayan. So kapag ang isang tao ay mayroon ng marka ng tetelestai sa kanyang dokumento, ibig sabihin nun, it is finished or paid in full na yung kanyang pagkakautang. Ayan. So ano po ba yung binayaran ni Jesus sa krus? Ano po ba yung binayaran niya ng kanyang buhay? So dito ba makikita natin sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So, yung binayaran niya po ay ang kasalanan or yung pagkakauta or yung debt of sin. So, si Jesus po or yung tetelestai is a perfect ransom. Jesus is our perfect ransom. So, para po ma-picture natin, ano po ba yung sitwasyon ng tao? Tayo po ay guilty of sin. Katulad po nung kasama ni Jesus, yung dalawang kriminal na kasama ni Jesus sa krus, sila ay guilty sa kanilang mga kasalanan. At tayo rin po, bilang tayo rin po ay guilty of sin. Kaya dapat or deserve natin na ma-penalize or tayo ay maparusahan. At yung maparusahan natin, ayon nga sa Romans 6:23, ay kamatayan. Hindi ito yung kamatayan na physical na mamamatay, kundi ito yung kamatayan na spiritual or yung ating separation from the Lord. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, bumaba si Jesus, sinubad ang kanyang pagka-Diyos, bumaba siya at ibinigay ang kanyang buhay bilang ransom, bilang bail. Kung tawagin natin sa panahon ngayon, kunyari pag may nakulong, para makalaya siya sa kulungan, kailangan may mag-bail sa kanya. So, ayan, si Jesus yung naging bail natin or ransom natin para tayo ay mapalaya mula
utang or wala na tayong kailangang bayaran. So, pangalawa po, tetelestai is the absolute sacrifice. Ayan. So, yung tetelestai po, maano po talaga, naayon po talaga sa plano ng Panginoon. Bakit tetelestai yung binanggit na salita ng Panginoong Jesus? Dahil ito po ay perfect tense. Pag sinabi mong perfect tense, ito po ay ayan, sabi po dito, perfect tense is a verb form indicating a completed or perfected action that relates to a specific point of time. Ibig sabihin, natapos na yung yung action na yun na ginawa, pero yung consequence niya ay nagpapatuloy hanggang sa future, hanggang ngayon at hanggang sa future. So, yung ginawa ni Jesus, 2,000 years ago naman na yun eh. Tapos na yun. Pero yung effect nun, kayang-kaya pa din or abot pa din hanggang sa yung ipapanganak mamaya, ipapanganak bukas, ipapanganak in the future. So, sabi po sa Hebrews 10, chapter 10, verses 12 to 14, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God from that time, waiting till his enemies are made his footstool. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. So, yung ginawa po ni Jesus, it is for everyone. Ibig sabihin, ito ay perfect, ito ay absolute, or wala na tayong kailangang idagdag. So, ngayon po, kasabay po natin yung mga kapatid nating Katoliko na nagse-celebrate ng ato nga po, Kalimangan na. Nauuhaw din. So, ay kasabay po natin sila nagse-celebrate ngayon. At ang way nila ng pagse-celebrate ay ang pagpapakita na sila rin ay nahihirapan. So, sinasabi nila na ito ay penitensya. Yan yung paghampas sa likod, pagpapapako sa krus. Pero sa ating mga Kristiyano, maging malinaw po sa atin that when Jesus said, it is finished, ang sinasabi niya, anak, wala ka na kailangan gawin. Hindi mo na kailangan dagdagan yung ginawa ko sa krus. Hindi mo na kailangan pa mahirapan. Kasi nga, ginawa ko na yun para hindi ka na mahirapan eh. Ako na yung namatay sa krus para hindi mo na maranasan. Kasi yung naranasan ni Jesus, kahit naman anong gawin natin, hindi natin kayang tumbasan. So, sinasabi ni Jesus na hindi mo na kailangan gawin ng lahat ng yan. Nakakalungkot mo po, pero nandoon sila sa ganong paniniwala na kapag pinakita nila sa Jesus na, Lord, ginagawa ko rin yung ginagawa mo, is pinapatawad ko kanilang mga kasalanan. Pero ang totoo is parang in a way, iniinsulto nila yung ginawa ng Lord at sinasabi ni Lord, parang kulang pa yung ginawa mo, dadagdag ako. Parang it's a human pride eh, parang nagpapakita ng pride. Ayan. So, ayan, maging malinaw po sa ating mga Kristiyano na when Jesus said, it is finished, hindi natin kailangan gawin kung ano, gumawa pa ng kahit ng pagpapapako or anything. Ayan. So, ayan. Jesus' death is already perfect for those who believe before He existed, and to those who existed after. Perfect for the sin that was done, and those sin that will be done. There is no need for another Jesus. Ayan, wala na po, hindi na po kailangan bumaba pa ulit ni Jesus. Hindi na po niya kailangan ulitin yung ginawa niya sa krus. One time is enough because Jesus is enough. Ayan. So last po, tetelestai, a fulfilled prophecy. Ayan. So Daniel chapter 9 verse 24, mababasa po natin. 70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgression, to make an end of sin, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Ayan. Ito po yung take ng interest ko when pinag-aaralan ko po itong message. So, 70 weeks po, kung natin, ang 70 weeks ay 490 days. Ayan. So, in 70 weeks po, ay
sangkatauhan. So 70 weeks, and then sa footnote po kasi ng Bible ko, may nakasulat po doon, literally means 7. So sinesh po ano yung 7. And ang sabi po, ang 7 po ay equivalent to 490 years. So paano nangyari 490 years ang equivalent ng 7? So ibig sabihin po kasi daw nun, 70 weeks is equals to 70 sets of 7 years. So ibig sabihin, 7 times 7. So 490 years. And ito po yung pagkakahati-hati niya. Medyo ano na po siya ng, papunta na po siya ng end times yung topic, pero papaanohin ko na lang po. So yung unang hati po ay 7 weeks, which is yung 49 years. Ito po yung pag-rebuild ng yung building of Jerusalem after exile. So ito po ay naganap na. Tapos na po ito. Ito ay nasa Old Testament. Yung 62 weeks ay, ito, ang equivalent nito ay 424 years, which leads to the coming up of the Messiah. Ito po yung, binilang po yung timeline kung kailan dumating si Jesus sa mundo. Which is, ito po ay tapos na din. Na-fulfill na po ni Jesus. At yung hinihintay natin na natitirang 1 week, ito po yung 7 years. Ito po yung end times, which is hinihintay pa natin hanggang ngayon na dumating. So, dito pinapakita na tinapos ni Jesus ang propesiya. At si Jesus din ang magtatapos ng mga natitira pang propesiya. Ayan. So, kanina po yung mga nabanggit na unang salita. Sinabi yun ni Jesus, hindi lang dahil wala lang, or dahil yun lang yung nararamdaman niya, kundi yun ang sinasabi ng prophecy. Yun yung hinihintay ng mga Israelites ever since Old Testament na sabihin, makita, mangyari. Sinasabi niya at pinapakita niya. Doon yung pinapakita that Jesus is the fulfillment of the prophecy. And dito, as a summary po, doon sa sinabi ko, Jesus already came and fulfilled most of the prophecy. Now we are waiting for the final part, which is the most exciting part, when He returns. Ayan. So yun na lang po ang hinihintay natin. Pero yung pagliligtas ng isang katauhan, ito po ay naganap na, tapos na, at wala na tayong kailangang gawin, kundi tayo ay maniwala, sumunod, at manampalataya. Bilang conclusion po, it is important that to understand what Jesus finished on the cross. What was fulfilled, so the enemy can lie to us no more. So, bakit mahalaga na pinag-aaralan o binabalikan natin ito? Bakit mahalaga na malaman natin kung ano yung tinapos ni Jesus? Ito po ay para hindi na magkaroon ng chance na magsinungaling sa atin yung kaaway na hindi ka paligtas, hindi pa sapat yung ginagawa. Kailangan mo pang gumawa ng mabuti, ganyan. Para hindi na siya makapagsinungaling. Katulad nga po na nung sinabi ko, diba yung mga kapatid nating Katoliko, ano yung ginagawa nila para sabihin na sila ay nananampalataya? Diba nagpapako sila? That's one lie of the enemy. Yun po ay isang kasinungalingan ng kaaway na kailangan mo pang gawin yan para at talagang mapatawad ka ng Panginoon. Which is, hindi naman na sinabi sa Bible na gawin mo eh. Hindi naman na sinabi ng Panginoon sa krus na, o pagkatapos kong gawin ko, kailangan lahat kayo gagawin dito. Hindi naman na sinabi yan ng Panginoon. And yung lie na in-inflict or tinanim na sa atin ng kaaway na ang hirap na nang alisin. So tayo bilang mga Kristiyano, bilang tayo yung nakakabasa ng Bible, bilang tayo yung nakakaalam ng salita ng Diyos, dapat malinaw sa atin ano yung tinapos at ano yung naganap na at ano yung na-fulfill ng Panginoon, which is yun nga, yung salvation natin, na kahit na siya ay namatay na sa krus at hindi na natin kailangan na magpapahulid sa krus. Jesus overcame and accomplished everything. Tapos na, tinapos niya na po, point na, tinuldukan niya na, wala nang kuwit, wala nang parenthesis or anything, it is finished, tuldok. Wala, tapos na po, wala na tayong kailangan gawin. Ayan, yun po ang kagandahan sa kabutihan at pag-ibig ng Panginoon. Hindi po siya nag-relieve ng blanco pa. It is finished blank. Hindi na ganon, kundi it is finished point. Ayan, tapos na, wala na. We no longer have to bleed and die. We just have to trust, obey, and have faith while waiting for His second coming. This is our hope and our security as Christians, that Jesus already died for our sins, so we no longer have to be afraid because the enemy no longer have power over us.
Yun lamang po at magandang hapon po ulit. Kaya po ako pinagbagawa ng mag-15 kasi ako po yung time ko. Hindi na ako ito. Okay, family, nasa huling na tayo. Pero bago yun, palakpakan po natin ang mga naging speaker. Okay, just to recap. Una ay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pangalawa, hindi pakasamahan kita sa paraiso. Pangatlo, babae, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. At kabila na, pang-apat, bakit mo ako, Ama, o gusto, bakit mo ako pinabayaan. At pang-lima ay nakukuhaw ako, at pang-anim ay naganap niya, it is peace. At ang panghuli ay, Ama, sa mga kamay mo, tagubilin ko ang aking espiritu. Nakasulat po yan sa Lucas 46. At awit 31:5. Tayo po ano muna. O Diyos, salamat po sa una hanggang ika-6. At ngayon ay ika-7. Napaka-halaga, mapakinabang ang inyong mga salita sa kabila ng inyong naging kalagayan o sitwasyon na ito ay inyong binanggit. Hanggang sa kahulihan at ministeryo pa rin po kayo sa amin. At dahil doon, salamat po, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na papapurihan malitaas sa aming buhay dahil sa inyong ginawa at nagawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang patuloy na maitanghal sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, last na pangungusap ng ating Panginoon, Ama, sa mga kamay mo, ikatagabilin ko ang aking espiritu. So, yung kanina, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero ngayon, ay itinatagabilin niya. So, okay lang na pabayaan siya physically, but spiritually, hindi prepared, hindi siya sa Diyos umuwi. At sa atin, ay sinasabi rin ito na meron tayo kasiguruhan, nagpatutunguhan, at kagaya rin yung sinabi niya doon sa magnanakaw ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Ang ating pong title sa last saying ng ating Panginoon ay sa iyo mga kamay. Sa huling sandali ng buhay ni Jesus, hindi tayo nakadinig ng takot, galit o panghinayang na sana hindi ko ginawa ito sa kabila ng mga tao na sinabi niya hindi nila patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So ibig sabihin, kahit na sa buong panahon ng pagbuhay or pagmiministeryo ng Panginoon, wala po siyang ginawang masama. And yet, sa kahulihan, kagaya ng sinabi ni Roy kanina, na nung siya ay buhay, nagmiministeryo, ang daming mga bashers, no? Tapos, okay lang yun eh, kasi nakakataka siya, di ba, yung tatangkain siyang batuhin, tatangkain siyang hulihin, nakakaalis siya. Pero, ito po, nasa krus ng Kalbaryo siya, wala na siyang bilang tao, wala na siyang paraan para makatakas. This is
yung complete na ministry na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Okay? So sa halip, ang kanyang huling salita ay isang panalangin na lubos ng pagtitiwala. So, sabi niya, Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Hindi ito sigaw ng pagkatalo. At kundi ito ay deklarasyon na ganap na pagtitiwala sa Ama. So unang-una, makikita nga dito yung relasyon. Kasi ang sabi niya, Ama, na sa una pa lang, doon pa lang sa Genesis ay pinakita na rito yung Father and Son o yung Trinity na tinatawag. Na doon ay sila ay nag-usap at muli ay ito ay kanyang binanggit sa huling sandali ng kanyang buhay dito sa lupa. Sa gitna ng sakit at kamatayan, hindi lang sakit kung hindi sakit. No, hindi yung sakit na illness, kung hindi yung nararamdaman niya na hapdi at yung sakit. Bakit sakit? Kasi yung mga tao na sa una pa lang nasalita na sabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Walang ginawa ang Panginoon na masama. And yet, doon sa paghihirap ng Panginoon, una, itinuring siyang pinakamasamang kriminal. Kriminal na, pinakamasama pa. Pangalawa, pinahintulutan palayain si Barnabas, pero siya na walang kasalanan ay siya ang pinili nila na hindi na nga maikulong kung hindi mamatay na sa krus o maipako sa krus ng Kalbaryo. Ang punto po, may malapit na relasyon si Jesus sa Ama, may tiwala siya kahit sa huling sandali ng kanyang buhay. So, aplikasyon, kung ang Diyos ay Ama mo, hindi ka niya pababayaan. Kahit na sa pinakamasakit na sitwasyon ng inyong buhay. Sa gitna ng pagsubok, maaari kang lumapit sa Kanya at may kumpiyansa tayo na tayo ay Kanyang tutulungan. Pangalawa po, hindi lang may relasyon kung hindi ang pagsuko. Sabi niya, Ama, niyahabilin ko sa iyo ang aking espiritu. Yung salitang paghabilin, ang ibig sabihin ay inihabilin ay ipinagkakatiwala, isinusuko, ibinibigay ng buong puso. Walang iba, ikaw ang pinagmulan, ikaw din dapat paghihan. So mga kapatid, tandaan natin, tumugon man tayo, kagaya ng magnanakaw, yung isa ay tinanggap ang Panginoon at yung isa ay hindi, kahit hindi niya tinanggap, haharap pa rin sa Diyos para sabihin sa Kanya, ikaw na hindi ka nagtiwala, doon ka sa impyerno. So, ang Panginoon, kahit na siya ay anak na ng Diyos, at alam natin yan, pero bilang tao na namuhay siya, kanyang sinigurado ang kanyang espiritu ay sa Diyos mauuwi. Hindi pinilit ni Jesus na kontrolin ang sitwasyon. Ibinigay niya sa Ama ang kanyang espiritu. Pwede niyang sabihin, Lord, equal naman tayo sa pagiging Diyos. Ako na, bahala sa sarili ko. Pag ako naman tayo, muli ako mabubuhay, anyway, sa iyo naman ako pupunta. No. But this time, sa pagkakataong ito, dahil ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, nasa katawang tao pa rin, pinapakita po sa atin na ang pagkatagubilin sa ating espiritu ay walang iba kung hindi sa ating Panginoon. Punto, hindi kontrol ang solusyon. Pagsuko sa Diyos ang tunay na kapayapaan. Aplikasyon, ano ang hawak mo na ayaw mo pang isuko sa Diyos? Takot, problema, o kinabukasan? Ibigay mo yan sa Diyos. Hindi pa espiritu, kasi yung espiritu, ang mamamatay na yun. Pwede nang sabihin nyo, kung may sakit na tayo at may cancer, kagaya po ng isa nating kapatiran, na si Ka-Ori, Villanueva. Hindi ko alam, sa bilang nila, na tinaninga daw po ng doktor. No, yun. Pwede na po yun. Nasabihin na, at mararamdaman niya na, Panginoon, sa mga kamay mo, ay tatagubilin ko ang ating espiritu. Pangatlo,
ang tiwala. Ang sabi dyan sa mga kamay mo, ang kamay ng Diyos ay simbolo ng kapangyarihan, simbolo ng proteksyon, simbolo ng pag-aaruga. Sa awit 31 verse 5, sinabi, sa iyong mga kamay, pinagtitiwala ko ang aking espiritu. Ipinakita nito na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Aplikasyon, may ligtas o mas ligtas ang buhay mo sa kamay ng Diyos kaysa sa kamay mo na ikaw ang tumutuntun. At pang-apat, at dito po ay magtatapos, ang katiyakan ay hanggang sa huling hininga. Ibig sabihin, kagaya po ng magnanakaw kanina, huling pagkakataon niya na yun, na dapat sana ay may katiyakan. Opo, may katiyakan siya, may katiyakan na siya ay mapaparusahan. At yung isa ay may katiyakan na siya ay makakaranas ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Hindi nagdududa o hindi nagduda si Jesus, hindi siya natakot. Bakit? Dahil sinigurado niya o sigurado siya kung sino ang kanyang pinagtitiwalaan. Punto. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa huling sandali. Aplikasyon, alam niyo po, meron pong si Pastor Sammy Lagmay. Isa po siya sa naging pastor ng Interville. Naabutan ko po siya at several times na dinalaw po namin ng Pastor Roger Coriel. Siya po ay dati naging membro ng Papuri. Maganda po ang kanyang boses, maliit lang na lalaki, pero bilog ang katawan. Nagdestino po siya, taga Nueva Ecija, nagdestino po siya sa Interville ng time na yun. At alam naman natin na ang Yemilit ng araw ay mahirap talaga ang magpasto dahil yung kita ay maliit. Napilitan siyang magtrabaho at umalis sa pagpapasto dahil yung kanyang asawa ay lagi siyang sinasabihan na magtrabaho ka kasi hindi ka kasya sa atin yung sweldo mo, ganyan-ganyan. At hindi sa kagustuhan niya, siya po ay napasok o umalis sa pagpapasto at yun nga, napalitan nga po ni Pastor Roger. At yun po ang pero nagupahan sila malapit po sa church. Meron pong time na nung una-una po siyang nagtatrabaho, dumadalo po sila sa church. Pero nung katagalan na, hindi na po nakakadalo. Una yung asawa, hindi nakakadalo, pero si Pastor Sammy ay nakakadalo pa at dumating na rin yung punto na hindi na rin nakakadalo ang buong pamilya. At pinadalaw namin, etc. etc. Ang pinakatwiran ni Pastor Sammy ay siya ay pagod na pagod, kinakailangan ng kanya, etc. etc. Ang trabaho na kanyang napasukan ay lending. No? Siya ang naniningil, collector siya, ibig sabihin. At may isang beses na siya ay hinolda, pero siya po ay nandaban at hindi nagtagumpay yung hold dati. At nung huli, dinadalaw namin, ganyan-ganyan, so ilang beses ang dinala. Pero isang gabi, siya po ay hinolda ulit. Sumakay siya ng fast beat, nasaksak po siya. Hindi naman humalala ang kanyang tama. Pero dahil nakauwi pa siya, no? Tumuktok pa sa bahay nila kumatok. Pero dahil sa haba ng nilakad, naubusan po siya ng dugo. Pagkatok niya, pagbukas ang pinto, bumulagta na rin po siya. So ito po yung sinasabi. Ano sa tingin niyo? Siya ba ay nakahingi ng tawad sa Diyos o hindi? Kinontrol niya ang kanyang buhay at hindi niya pinagkatiwala sa Panginoon. Pero ang Panginoon, yung time na yon ay nakipag-ugnay at siya rin mismo, bago siya mamatay, ay hindi po matatapos sa hirap kung hindi matatapos po ang ating buhay sa Diyos. Kahit po siya po ay medyo nabakay ng konti, pero sa kahulihan, ang Diyos pa rin ang kanyang pinagkatiwalaan. Ang tunay na pananampalataya ay makita sa huling sandali. Kung ngayon pa lang ay hindi ka na nagtitiwala sa Diyos, paano mo pa siya mapapagkatiwalaan sa oras ng krisis?
Sigurado ka ba na sa iyong huling sandali ay iyong espiritu ay sa Diyos mo maitatalubili? Ibig sabihin na nakakatiyak tayo na kapag tayo ay mamatay o anumang oras sandali na tayo ay kunin ng Panginoon, kahit na hindi po yung sa sobrang hirap, minsan sa aksidente na hindi mo alam na nakasakay ka sa single na motor, bigla ka na lang na sudden accident, hindi natin po masasabi. Nung kami po ay na-aksidente ni Jerome, alam niyo po ang huling banggit ko, Diyos ko po, ganun po ang huling banggit ko, and then blackout na ako. Alam niyo, ito ngayon, no? Diyos ko po. Kasi nakita ko na ho yung ano. Si Jerome tumila po eh. Tapos ako, pag banggang ganon, nabagsakan ako ng motor, buti na lang hindi yung tambuto ang nakadagan sa akin. Hindi ako makatayo. Tapos iniisip ko, may masakit pa sa akin. Tapos, may ulirat pa ba ako? Ganyan-ganyan. Tapos si Jerome, ang una ko agad niisip, kamusta si Jerome? Kung nakita ko si Jerome na kumitilos, tumayo, sabi ko, tulungan mo ko. Alam niyo, nung si Jerome po ay nakatayo, na wala nang hulog akita ba. Regardless kung bali ang binti ko, tapos yung tuloy pinakikiramdaman ko, meron bang mahapdi, meron bang hindi, etc. Pero, nung bago kami mabangga, nung bago kami na-aksidente, nung makita ko po yung bunto ng lupa at talagang sasalpok na kami doon, ang sinabi ko na lang sa huling sandali, sabi ko, Diyos ko, gano'n po ang aking nabanggit. And then, blackout nito. So, mga kapatid, why? Kasi sigurado ko, Lord, ito na yung time, oras na nakamatayin, tanggapin mo ako sa ako. At sana po ay makatiyak tayo na ganun ang ating magiging kalalagayan. Ito man ay dahan-dahan, ito man ay biglaan, ang mahalaga habang tayo ay buhay, siguraduhin natin na tayo ay meron